Isa sa pinakasikat na tao sa Pilipinas na sinasabing may agimat ay walang iba kung hindi si Nardong Putik. Ngunit ano nga ba ang pinagmulan ng agimat? Nang ikadekada 60 na mangha ang pinilakang tabing nang ilabas ang kwento ng bandidong si Leonardo Minencio o mas kilala sa katawagan na si Nardong Putik. Ang kwento ay umikot sa kanyang mala Robin Hood na estilo. Kukuha ito sa mayayaman at ibibigay naman sa mga kapwa nito kapuspalad. Kasama sa kwento ay ang tila ba kapangyarihan na taglay nito. Makailang beses din na ito ay nalagay sa bingid ng kamatayan. Kung sa normal na tao ay tapos na agad ang kwento, iba naman ang nangyayari kay Nardong Putik. Makailang beses na ito ay nakatakas ng hindi nagagalusan. Ito ay makailang beses din na natambangan. Ayon sa kwento na basta daw itong si Leonardo ay nakatapak sa putik, hindi daw ito tinatablan basta-basta ng bala. Ito ay dahil sa taglay daw nito na anting-anting na laging nasa ilalim daw ng dila nito. Mayroon naman na kwento na ang anting-anting daw niya ay labi ng 66 na araw na hindi pa nasisilang na sanggol niya kanyang itinatago sa botelya. Alin man ang totoo sa dalawang kwentong ito dahil pa rin sa anting-anting o sa bertud na taglay nitong si Nardong Putik, kaya naman ito ay sumikat sa kwentuhan nating mga Pilipino. Isa pang nilalang na sinasabing mayroon ding anting-anting o taglay na agimat ay ang pirata na si Jikiri. Si Jikiri ay isang Muslim na pirata na sa loob ng 3 mga taon ay hindi mahuli-huli nang noon ay ang mga konstabilaryo o mga hukbo ng mga Amerikano. Ito ay kahit pa ang operasyon nito na ginagawa ay sa kasagsagan pa ng katanghalian. Ayon sa mga kwentong bayan na ang anting-anting na suot nitong si Jikiri ay ang tipo na pinakakain ng orasyon o ng dasal. Ang orasyon ay ang espesyal na uri ng dasal na ginagamit para magkaroon ng bisa ang isang bertud o anting-anting. Sinasabi na ang paraan ng pagkakaroon nito ay ang mga sumusunod: minana o ibinibigay o ito ay uri ng premyo. Ang kadalasang nangyayari ay ipinapasa ng mga nagmamay-ari nito ang kanyang anting-anting sa pinakamalapit na tingin nito karapat dapat na bagong magmay-ari nito. Madalas ito ay sa anak o hindi naman kaya ay sa apo ng dati na may-ari nito. Paminsan naman kung walang anak o walang kamag-anak ang isang dating may anting-anting at nais niya na ang mapagpasahan nito, hindi man kamag-anak ay dapat pa rin nakarapat dapat. Ito ay magbibigay ng pagsubok o sa madaling salita ay contest, at kung sino ang magtatagumpay ay ang siyang magkakamit at magiging bagong may-ari na ng agimat o ng anting-anting. Sinasabing sa oras na ang isang agimat ay inumit o ninakaw, ito ay nawawalan din naman ng bisa. Kaya naman ito rin ay nagiging walang silbi. Sa oras na ang agimat naman ay nawala, ito rin ay nawawalan ng bisa. Kinakailangan na ito ay aalis lamang sa kanyang tabi o ipapasa na may kalakip na basbas. Ito ay para manatili ang kapangyarihan nito. Maraming ibinibentang agimat sa kalsada o sa malapit sa mga simbahan. Ito ay ang tinatawag nila na ang patay na agimat. Ang mga ganitong agimat ay kinakailangan na dumaan pa sa sagradong lihim na ritual upang mabuksan ang kakayahan nito at magkaroon ng bisa o kapangyarihan. Mapunta naman tayo sa kwento ng yumaong mahal kong lolo. Kwento ng lolo at lola naman po, sandali tayo. Ang ilan sa mga narinig ko na kwento ng lolo ko noon na may mga sundalo itong kasama sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan na may bertud daw o anting-anting. At ikinuwento naman sa kanya kung papaano ang pinagdaanan nila upang magkaroon nito o buksan ang kapangyarihan ng blankong anting-anting nila. Ang ilan ay kailangang tumambay sa sementeryo. Doon maghihintay ito ng 6 na mga gabi. Dapat daw todo ang konsentrasyon dahil ang mga kaluluwa doon ay guguluhin ka, uusalin ang tamang orasyon ng paulit-ulit. Bawal huminto o magkamali. Ito ay dahil mawawalan ito ng silbi at muli kinakailangang umulit na naman sa umpisa. Matapos na magtagumpay sa loob ng 6 na mga gabi ay mayroong halaman o puno na lalabas sa dulo ng sementeryo. Magbubuga daw ito ng isang at kahit na ginugulo ng mga kaluluwa ay kinakailangan na masalo ito gamit lamang ang bibig. Sa oras na mabigo ay hindi na itong maaari na ulitin pa. Better luck next time, ika nga nila. Iba-iba rin pala ang uri ng mga anting-anting. Iba-iba rin na pamamaraan upang maging ito ay sagrado o magkaroon
magkaroon ng bertud o kapangyarihan. Mayroong kailangan itong mabilad sa liwanag ng buwan sa loob ng sementeryo. May gawa sa bato, kabibe, hiyas. Pwede ding itong isabit at maging kwintas. Ngunit kadalasan mga katinagalog ko, ang mga ganitong klase ng mga bagay ay itinatagong maigi ng mga may-ari nito. May anting-anting na tinatawag na mutya. Ang mga ganitong uri ay kinakailangan daw ng matinding pasyensya. Nakukuha daw ito sa halaman ng saging o maaari namang ibubuga ito ng tubo. Ang anting-anting na ganito ay bawal na bawal hawakan. Kinakailangan na malulun ito agad. Kasaganahan at swerte naman ang magiging bertud ng taong may ganitong anting-anting. Iba-iba rin ang gamit nito. Ang ilan ay anting-anting sa pag-ibig. Ang iba naman ay proteksyon laban sa mga sakuna o sa kamalasan. Proteksyon sa kalaban laban sa sakit. Ang iba naman ay may anting-anting na para magpagaling. Katulad ng mga hilot, ang mga panguhula o pagkakaroon ng kakayahan na makasilip sa hinaharap ng taong kausap nito o ang taong mahahawakan nito. Maaari din na ang nagmamay-ari nito ay magkaroon ng bertud sa kapangyarihang itim. Sinasabi na hindi lang basta-basta ang pagkakaroon nito. Kinakailangan ng matinding dedikasyon at disiplina dahil araw-araw ay may orasyon na kinakailangan dito ay gawin at sambitin. May mga ritual din na kailangan gawin. Katulad ng sa araw ng pagkabuhay ay kinakailangan itong madala sa isang lugar upang makargahang muli, ma-recharge ika nga nila. Matututunan daw ito sa oras na ipasa sa iyo ang isang anting-anting. Ituturo ito ng dating may-ari nito at kinakailangan na ito ay simulan mo na gawin. Kung nakuha naman ito ay papasok naman sa panaginip ang sinasabing espiritu ng anting-anting para naman ituro sa iyo ang dapat mo na gawin. Bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas ay kalat na ang paniniwalang ito sa ating mga ninuno. Ang mga babaylan noon ay sinasabing totoong mayroong ganito. Ang mga babaylan ay ang mga babae na mga pari. Ito ay ng mga panahon bago pa ang Pilipinas ay maging Pilipinas. Mga katinagalog ko, napakayaman po ng ating kasaysayan at kultura. Marapat po na wag natin itong basta-basta nakalimutan upang hindi po ito namabura. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na mayroon ngang anting-anting? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.